Palisok, mega love shoutout, sabi na ni Bato, hirap. Sabi ni Bato, hirap. Naghirap na talaga si Bato, bakit? Walang budget. Oo. Kaya nga gusto nilang mangyari na tatalakayin ng Supreme Court itong BICAM budget. Alam niyo kung bakit? Ganito yan ha. Bigyan ko kayo ng mga kababayan, bigyan ko kayo ng clue kung bakit ingay na ingay, no? Bigyan ko kayo ng clue kung bakit putak ng putak ang mga dutae patungkol sa budget sa 2025. Kasi alam ko kung bakit. Yung budget kasi na inaasam-asam ni Lustay sa kanyang opisina is 2 billion. Yung 2 billion na yon nagiging 700 million na lang. Oo, sa 2025 budget. Ang budget kasi ni Lustay noong 2022 is 2 billion. Ngayon, ang nangyari, sa 2025 budget, ang sinang-ayunan lang, no, sa 2025 budget ng OBP or Office of the Vice President is 700 million na lang. Ngayon, ang problema, sa 700 million na yan, mahihirapan talaga sila na kumupit para sa kanilang mga politisyan, para sa kanilang mga pambato, para sa kanilang mga galamay. Oo, anong makukupit nila diyan sa 700 million na yan? Yeah? Anong makukupit nila diyan sa 700 million na yan? Eh ang budget nila sa 2025 instead of 2 billion, ang pinopropose kasi nila is 2 billion. Nangyari 700 million lang ang approve sa Office of the Vice President sa budget. So ngayon, kaya umiiyak-iyak itong si Digong at si Ungab. Kaya umiiyak-iyak sila para mapahinto ang budget sa 2025, dinala nila ito sa Korte Suprema. Ngayon, ayun, namukent, mayayari na kayo bayaran. Bakit ako Junalyn Rimondo, bakit ako mayayari? Ipatunayan nyo muna kung may binayad sa akin o binayaran ako. 'Di ba? Kaya ngayon umiiyak-iyak itong Lolo Fintanil nila at itong isang congressman na si Ungag ba ang pangalan? Umiiyak-iyak sila kaya gusto nilang ipahinto ang budget at 2025 para ma-maintain ang another budget. No, kung ano yung budget sa 2024, mananatiling budget ni Lustay sa 2025. So ngayon, ang nangyari, pinapahinto nila yung budget para hindi maaprubahan ng 700 million at mananatili yung 2 billion. Kasi kung mananatili silang 2 billion, may budget sila sa mga manok nila. Eh ang nangyari ngayon, 'di ba? 700 million na lang ang binudget. Oh, so wala talagang pang bigay sa mga manok nila, kaya sabi ni Bato, mahirap. Kaya ang sabi ni Bato, nahihirapan na po ako. Hindi ko na po kaya mag-supply. Kung wala kang 500 million, mahihirapan kang tatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Kung wala kang 500 million to 1 billion, mahihirapan ka tumakbong senador. Sa campaign ads pa lang, magkano per minute yan? Sa pag-iikot mo pa lang buong Pilipinas, hindi naman po pwede na mag-senador ka, iikot ka, sasakay ka ng barko, mag-Cebu Pacific ka. Hindi naman po pwede. Hindi ka pwedeng mag-Cebu Pacific, hindi ka pwedeng mag-Philippine Airlines, hindi ka pwedeng mag-Air Asia. Para pupunta ka ng ganito, pupunta ka ng ganyan. Kailangan mo ng convoy, kailangan mo bodyguard, kailangan mo ng mga backup. So, hindi po pwede na mangampanya ka sa mga sulok-sulok na lugar nang wala kang gastos, wala kang ipapakain. Di ba? Siyempre, sinong sasama sa mga ngampanya kung tatakbo kang senador, tapos wala kang pera? Kaya nga ang sabi nila, kung wala kang pera, hindi ka makikilala. Kung wala kang pera, hindi ka mananalo. Kaya isa sa kadahilanan na sabi ni Bato, mahirap, hindi ko na kaya, wala akong pera. Bakit? Wala na silang makukuha kay Lustay kasi instead na 2 billion ang budget ni Lustay na ipangbibigay sana sa mga manok nila, kahit butil-butil na lang, mapangdagdag man lang, pang helicopter, pangdagdag man lang, pang joyride. Di ba? Dati, pang Grab, ngayon joyride na lang ang budget. Bale, 2 billion yun eh. Yung 2 billion na yun, nangyayari 700 million na lang. Ang laki nang nawala. Kaya umiiyak si Digong at si Ungab. Bakit ang budget sa BICAM 2025 may blanco? Di ba? Ngayon alam niyo na. Ganun ang katotohanan. Ngayon alam niyo na kung bakit umiiyak-iyak ang Lolo Fintanil ninyo. Yung budget sa 2025 kulang, may blanco. Kaya i-report namin ito sa Supreme Court para mahinto
para mahinto ang budget na yan. Kasi pag natuloy ang budget, 700 million na lang. Pag hindi natuloy ang budget sa 2025, mananatiling 2 billion ang budget ni Lustay. Ngayon, pag 2 billion, may budget ang mga manok. May budget ang mga asong tumatahol-tahol. Ang problema ngayon, mga kababayan, anong iba-budget nga? Inahinto nga ang pondo sa 2025. Kaya isa sa kadahilanan na si Bato umiiyak. Hindi na kaya. Walang pera. Dating pang-grab ngayon, angkas na lang. Bukod sa angkas, para madalian, move it. Sa sobrang bilis ng move it, nauuna pa siya sa motor. Maibabalik ang dating budget kung hindi matuloy ang budget sa 2025. Kaya yan umiiyak ang Lulu Fintanil ninyo at si Ungas. Alam nyo na, mga kababayan. Hindi naman si Lulu Fintanil ninyo, hindi si Lulu Fintanil concerned doon sa budget na blanco. Concerned siya doon sa budget ng anak niya na instead of 2 billion, 700 million na lang. So ngayon sa 700 million, conditional fund lang niya yan eh. Di ba? Scientist ka din. Paano ako naging scientist? Bakit hindi nyo silipin kung magkano proposed budget doon sa Office of the Vice President sa 2025? Wala silang pang-pa-feeding ng manok nila. Gusto nyo makita kung magkano ang budget ng Office of the Vice 2020. Ang inubahan, ang post nila yun. Ang inubahan, 700 lang. So ngayon nangyari, kaya umiiyak ang Lulu Fintanil si Ungas. Kasi para ipahinto ang budget. Kasi pag nahinto ang budget sa 2025, mananatiling 2 billion ang budget. Ngayon, 2 billion budget ni Lustay, may isi-share sa kanyang mga manok. Mabigyan si Bato, mabigyan si ganito, mabigyan si ganyan. Niwala kayo sa akin. Hindi naman sila concerned dyan sa blanco-blanco. Concerned sila, lumiit. Concerned sila kasi lumiit ang budget. Yun. Ito budget. Hanapin natin. Ito. Budget. OBP. 2025 kung magkano. Dito ninyo makikita. Ayan babasa ko sa inyo. Ayan mga kababayan, babasa ko. Ito mga kababayan, under the 2025 National Expenditure Program, Office of the Vice President is asking to spend 2.7 billion next year, but was cut by 1.3 billion by the House of Representatives. 2 billion ang budget nila. Pero kinat na lang ng 1.3 billion. Pagdating pa doon sa lalagdaan na sana, naging 700 million na lang. Yun yung katotohanan. Kaya umiiyak yung Lulu Fintanil ninyo at si Ungas. Ito, i-check lang natin kasi Yan yung katotohanan. Kaya umiiyak yung Lulu Fintanil. Diba? Totoo ako, mga kababayan. Paki-comment kung mali tayo. Nako, sinabi ko sa inyo. Diba? Pagdagdag nyo pa budget, BP, nik-nik nyo dutay. Ang dating proposed budget nila, 192K, hina mo sa tao. Hindi ko kailangan maraming tao manood sa akin. Aanhin ko yung maraming tao manood sa akin kung puro DDS naman na bobo. Di ba? Di bali ng unti, at least hindi bobo. Kasi pag DDS ang manood sa akin, bobo, pagmumurahin ko lang mga putang inang yan. Si Digong mamatay billionaire. Kayong mga DDS mamatay worker. Hanggang ngayon, tignan nyo. Sabihin nyo sa akin sinong DDS mayaman.
Si Digong, mayaman, bilyon-bilyon ang pera, walang negosyo. Pero kayo, mamatay kayo, worker pa rin kayo. Kaya gumising na kayo. Na Aurea Veloria, Miguel of shoutout, and maraming salamat sa